Lord. God bless you po sa ating beloved choral group. Tayo po mga minamahal sa oras nito ay tumayo na po bilang pagbigay galang sa banal na sa mga mahal Panginoon. Dadali natin beloved ordained preacher kay Andy Viñas. Everybody say praise the Lord. God bless you, ating beloved preacher Pervin Valenzuela. Everybody say praise the Lord. Taas yung kamay, manalangin po tayo, may minamahal. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkakataon. Kalub mo sa amin nga gitipon mo kami siyang bahay sambahan sa bang oras to. So dalangin yung propeta, mga pastor, lang isang mabang lingkod mo, wala akong magawa pag wala ka, Lord. Pagpalain mo kami lahat sa pangitan ng salita mo. Open the understanding of the brethren, the gospel, Lord. Halay Satan cast out, hindrance is what, my Lord. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating malang Panginoon, mga minamahal. Una sa lahat, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdagilay, alang lang sa atong pinakamahal na Panginoon, Jesu Cristo, o dobling pagrespeto, pagalang sa ating mahal ginagalang ng Evangelista Willis Talamida, the end-time prophet of our loving God, and we always remember and preserve the blessed memories and teaching of our beloved son, Pastor Lina Almeida, and all beloved their children, and the whole Almeida family. And I greet also my beloved co-preachers, workers, and to all my beloved family, and to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, sa atong mga webcast viewer. Salamat po sa ating Panginoon. At palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, salamat sa ating Panginoon na tayo po ay pinagpapala ng Diyos sa araw na ito. Amen? Amen? Mga minamahal, itong bagong taon, kinanglan, magpakainit po tayo. Sabi ni isang kolumnista, the 2019 is the year of the swine. Tuig ng baboy. Itong swine, pig, baboy ay nakaapikto sa buhay ng Kristiyano, kaya nakasulat ito sa banal na kasulatan. Amen. Sabi nga ng Biblia, don't cast the pearl into the swine. Huwag daw ihahagis ang perlas sa mga baboy. Ano nga, bakit tayo ibilabay ang perlas? Dahil ang baboy daw, pag umanay mo paligo, maya-maya balik sa kanyang tubugan. Mahugaw na naman. Amen. Amen. At sa Biblia, yung legions of devil na lumaya sa tao na demon possess. Siya po'y nakiusap ang demonyo na huwag lang silang papatayin, kundi ililipat sila sa mga baboy. Amen. Kaya delikado ngayon. Amen? Amen? So, ang baboy nag-represent ng gluttonous man, ila ba lang kain na kain, walang kabusugan. Amen ba? Kaya delikado po ang ating panahon ngayon. Pag hindi tayo magsikap, maglingkod sa Diyos, maaring yung demonyo agawin tayo sa kamay ng Diyos. Amen ba? Amen? Kaya magsikap tayo, maningkamot, na paglingkuran natin ang ating Panginoon once and for all, at grabing pagsubok, dinarasan natin, anumang kabisi natin, mga minamahal, unahin po natin palagi ang ating pinakamahal na Panginoon. So, pinagpala tayo nang pumunta ko ng Maynila, kahabagan ng Diyos. Talaga, may tinignan tayong sound system na package deal na pagkarami, tinignan namin, kahabagan, medyo nakita namin at the same time. So, nakapagbisita ko doon sa tuwang beloved children, dala tayo ng mga pasalubong. Kanila, nagdala tayo ng ating ministering tithes. So, sa habag at tawa ng Panginoon, inatasan yung abang lingkod mo na magpares doon ng Friday. Uwi na sana ako. Sabi ng beloved Pres, Kuya, kailan bang uwi mo? Sabi ko, mamaya sa Tordi alas 4B. Kuya, dito ka muna mag-Sunday. Sabi ko, pag sinabi nyo, ayaw masunod, kaya paribo ka lang yung ticket ko. Kaya ng Sunday, hindi ko alam huli supper, abang lingkod mo naman ng pres doon. So, nagapag-contribute tayo ng salita ng Diyos, pati ako na-revive. Amen?
Punong-puno yung grandstand, tumoy-tumoy dahil hanggang sa baba. Dahil Holy Supper pala. Nung Sunday na yun, wala sa mag-Holy Supper nung last Sunday, yung first Sunday of the month. So, first Friday ng the year 2001, January at Sunday po, ay pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya kailangan natin yung revival. 2019 na, matanda na yung busan libutan, patanda na patanda, the world became old. Mami na mahal, pag ang tao tigulang na, matanda na, mahina na. Humihina na yung foundation ng sanlibutan. Amen. Kaya lahat na lang aparatos ginagawa ng sansinsya para maiwasan ang ozone layer, hindi na bumabusot ng lubusan, hindi masunog yung mga snow na nagadipinsa sa mga dagat ng Arctic Ocean, sa North Pole, mga milang kay kung lahat wala na magdipinsa ng mga snow at mga bundok, ang buong kalibutan babaha ng tubig. Mamatay ang lahat ng tao. Ngunit tayo mga minamahal, mayroon tayong ginatawag na the true foundation. Amen. The strong and true foundation sa Biblia ating pag-aralan sa gabi ito. Matthew chapter 7 verse 24 up to 25. Isa nating Bible reader, dapat dalawa. Sino ba isa diyan pwede? Basa ng Bisaya o Tagalog. Matthew chapter 7 verse 24 up to 25. Then Matthew chapter 21 verse 42. Walang ano dito sa harapan na Hallelujah, praise the Lord. Matthew kapitulo 7, versikulo 24, hantod sa versikulo 25. Hallelujah, praise the Lord. Busa, isang kinsa nga talingog nining akong mga pulong o magatuma nini, may sama siya sa usa sa taong butan nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato sa 25. Ug unya ibundak ang ulan o mibilog ang mga baha o mihuros ang mga hangin o miapak ngadtong balaya apan kadto wala mapukan kay natukod man ibabaw sa bato. Amen. everybody say praise the Lord. Mga minamahal, dito natin makita ang totoong foundation. Yung maligon, matibay na foundation, katulad ng building, bago itayong building, mayroon pong itawag na foundation. Nga para diya sukatin kung gaano katibay, kaligon, kanang buildinga. Nga dumating man ang mga linog, mga lindol, mga bagyo unos, hindi po yan matumba, hindi po matinag, hindi po mapukan yan. Ito po ay limbawa sa panampalataya, foundation ng mga Kristiyano. Amen. Amen. Therefore, whosoever heareth the saying of mine and doeth them, I will liken unto him unto the wise man which built his house upon the rock. Ang sino daw nakikinig sa salita na ito ng Diyos at ginaganap at ginagawa, siya po'y nalimbawa sa isang taong marunong na tumayo ng kanyang tahanan doon po sa bato. Everybody say praise the Lord. Excuse me. Sa bato. Which built his house upon the rock. Hinangan yung panampalataya natin, mga minamahal. Yung pagtuo panampalataya natin, kailangan itayo natin sa bato. Kaya ang bato matatag, malikon, be strong because it built in the rock, in the stone. Mga minamahal, that rock is Jesus. Sinasandig natin yung ating panampalataya paglingkod sa Diyos sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong sandigan na iba, mga minan, ang Diyos lamang sa langit ang ating sandigan. Kaya ang ating panampalataya hindi po matumba, hindi po matinag, hindi po yan maglaho. Bakit po? Nakatayo ang ating panampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Sa 25,
Ngunit yung tao na tumayo ng kaniyang bahay sa tabi ng ilog, dahil buhangin, mga minamahal, nang dumating yung tubig, tumaas ang tubig sa baha, dahan-dahan nahuhukay na dadala ng tubig ang palas, sand. Dahan-dahan naman napupukan, natutumba ang haligi ng kanyang tahanan. Yan ang tao na tumanya hindi marunong. Hindi marunong, is not wise. Because he built his house in the side of the river na hindi po matatag yung patukuranan foundation. Alam mo naman, pag sa balas lamang, sa lupa, pag malaking baha, maanod po yan, maabab, at yan po dandahan, matutumba ang iyong tahanan. Ang ibig sabihin, kung ang panampalataya mo tumatayo lamang sa mga bagay-bagay sa sanlibutan, sa labas, hindi po nakasandig sa ating pinakamalapay Kristo, dali ka matinag, maagaw, matumpa ng kaaway. Kaya huwag tayo makiupo, makitayo sa mga taong mayubiton. O sa mga upuanan ng mga makasasala, kay birahon tayo. Wala kayo ibang pakinggan kundi ang salita ng Diyos. Wala kang hiyan ng counsel, tambag, payo, kundi ang taong mga nanguna sa inyo, mga spiritual, na sila po'y ginamit ng Diyos. O natin beloved pastor, the beloved children, and the whole be the family, need down to the older persons, inatasan sa Diyos, nga sila po'y mag-counsel sa atin spiritually, hindi po tayo matinag. Kailangan maging wise tayo. We became a wise man. Maging marunong tayo. Pag maniwala ka lang yan sa tabi-tabi, nakinig ka ng mga istorya sa tabi-tabi, dali ka matumba. Dali ka mahaylo, dali ka manghina. Amen? May nagkwento kanina sa akin. May isang brady daw tayo dito na naglingkod na mainit. Namatay yung beloved wife niya. Siyempre, matagal na. Binata, siyempre, hindi man pwede di sa manghanap ng another yung sweetheart. Nakahanap nga, naging bunga niya, naging sweetheart niya. Ngayon, medyo nagalit daw yung parents ng dati niyang asawa. Biyanak sila. Kaya nanghina siya, hindi siya ganda magsimba. Sabi niya isang brother, Brad, bakit pakinggan mo yung ugangan mo? Inasawa mo anak niya na kinuha naman ng Panginoon. Hindi mo nang pinabayan yung anak mo. Hindi ka na mapigilan dahil meron kang katungod maghanap ng iba mong kapartner sa buhay. Bakit titingnan mo sila? Titingnan mo ang Diyos na nagligtas sa iyo. Nagpagaling ng karamdaman mo. Malapit yan na mamatay sa karamdaman mo, nagsuka ka ng dugo, pinagaling ka ng ating mahal na Panginoon. Bakit silang titingnan mo? Istorya lang yan, huwag mo pakinggan yan. Basta magpatuloy ka kung anong plano mo sa buhay mo, ang Diyos pagpalain ka, dahil importante ang ating kaligtasan. Kung matumba ka sa istorya, matinag ka sa istorya, hindi ka na magpatuloy, hallelujah, ginamit lang sila ng kaaway, nagluya ka, kasayang ngayon, saan pupunta ka kung ikaw matalikod sa ating Panginoon? Kamusta ang kaligtasan mo? Baka babalik yung karamdaman mo sa baga, naging kawawa ka, ulahin ang lahat. Kaya pikit mata ka, Brad, dadalo sa gawain, palagi magpuri sa ating mahal na Panginoon, isandig mo ang kaligtasan mo sa ating mahal na Panginoon, panampalataya mo, tumingin ka sa langit. Huwag ka tumingin sa tao sa paligid, dahil matitisod, matutumba ka. Mauniting titingnan mo palagi ang Panginoon, looking unto Jesus, for He is the author and finisher of faith. Maging matatag ka. Wala ka nakitang katitisuran, wala ka nakitang bagay-bagay, ikatampoy ka mahay mo, ikatisod mo. Bakit po? Buo ang panampalataya mo. Ang Diyos magpatatag sa iyo, ang Diyos magligtas sa iyo, ang Diyos magpapala sa iyo. Patuloy, kapatid! Pag titingnan mo at pakinggan mo, paligid mo dyan, lahat na sinasabi sa iyo, puro pagtumba yan. Amen? Everybody service the Lord. Sabi ng mama ko, wala ka lang pagmamahal sa akin.
Hindi mo kang binisita ng Pasko, pati New Year. Wala kang pakialam sa amin. Mamatay na lang ako to, hindi pa tayo nagkita. Sabi ko, Nay, 90 years old ka na. Ngayong June, maging 91 ka na. Binuhay ka ng Diyos. Pinagpapala ka ng ating Panginoon. Siyempre matanda ka na, hindi ka na magkita masyado. Pero still, nakita ng Diyos, mahal ka namin. Huwag kang magsita ng ganyan, Nay. Kaya akala mo, kung mamatay man ang Kristiyano, pakinabang yan. Huwag mo sabihin, kung mamatay ka, hindi kita magkita. Magkita pa rin tayo sa langit. Amen. Maraming salita ng mama mo, sabi ko, Nay, sige lang. Bagating ng panahon, manlangi ka, magkita pa rin tayo. Hindi pa intulutan ng Diyos nga mamatay ka, hindi tayo magkita. Magkita pa tayo sa lupa, magkita din sa langit, dahil ang ating totoong panampalataya, papunta ng langit. Maraming sinasabi, pero sabi ko, Nay, salamat sa salita mo. Dahil hindi mo naman maintindihan yung aming panampalataya. Sabi noon, nagpapadala ka pa ng pamasko namin, ngayon wala na. Sabi ko, grabe namin kabisi. Ikaw na lang magpadala ng pamasko namin, kay obligasyon mong nanay sa imong anak. No? Ikaw may obligasyon sa akin, kay nanay mo ako. Sabi ko, nagsagutan na kami. Di bale. Sabi ko, Nay, mag-pray ka lang, Nay. Dahil ko sabi ni Pedro, I rally obeyers ka than men. Mas unahin ko ang Diyos kaysa tao. Nanay man kita, mahal kita, palangga kita na ikaw ang nagluwal sa akin, ngunit mas unahin ko ang kalooban ng Diyos. Dahil dito po ang magligtas sa atin, ito ang magdalasan sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Importante pong ating kaligtasan, mga minamahal. You must don't compromise. Kahit labas pamilya natin, hindi natin pwede compromise with regards about salvation. Mahal natin sila, pero dahil sa pagsunod natin sa Diyos, mga minabas, unahin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag inuna natin sila, na-displease natin ang Panginoon, mawala ang pagpapala sa atin, darating sa atin ang problema salot. Mahirap na. Kailangan maging wise tayo. Maging wise man tayo na tumayo tayo sa ating bahay sa bato upang tayo po ay maging matatag, maging malakas. Patuloy ang ating pagpapala. Everybody say, praise the Lord. Hindi ko makalimutan, sabi ng Panginoon, Pastor, huwag kayo mag-absent, mga anak. Dahil pag mag-absent kayo, parang binabargin niyo yung kaligtasan niyo sa kaaway. Dumalo ka ng Miyerkules, Biyernes at Linggo para makumplito mo ang relasyon mo sa Diyos. Parang katulad lang yan sa mag-asawa. Pagka-isa ka lang umuwi sa bahay mo, mag-isip ng asawa mo ng masama. Baka mayroon ka ng ibang pinupuntahan. Pero kung palagi ka pupunta sa asawa mo, naramdaman yung katamis ng pag-ibig mo sa kanya. Wala na ibang special, siya lang. Lalo sa Diyos. Pag palagi mo sinasamba ang Panginoon, Wednesday, Friday at Sunday, ibig sabihin napakatamis ng pag-ibig mo sa Diyos. Dahil gusto mo ang iyong kaligtasan. Mahal mo ang iyong kaligtasan. Mahal mo ang ating Panginoon dahil siyang una nagbahal sa atin, binigay niyang buhay niya sa atin, nagsakripisyo na matay para sa atin. Bilang ganti balos natin, ibigay rin natin buhay natin, serbisyohan natin ang ating Panginoon. Dahil kailanman hindi po nagkulang ang Diyos sa atin, mga minamahal. Kumplito ang grasya, biyaya, binibigyan niyo sa ating buhay. Tatlo na pagpapala, material, physical, spiritual. Dapat tatlo rin ang pagsamba natin, sabihin, soprahan pa natin. Purihin pa natin siya sa ating tahanan upang ipakita natin yung ating ganti balos pagmamahal natin sa Diyos, mga minamahal, upang sa palagi matuwa, malugod ang Diyos sa atin. Hallelujah! Ibig sabihin, nakita ng Panginoon na wala kang ibang minamahal kundi siya lang. Once and for all. Para walang dumating ang problema, karamdaman, disgrasya sa ating buhay.
Dahil pangako ng Diyos yan. Beloved, I wish above all things, wishing you a lot of all things, that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Maging prosperous tayo, materially, financially, physically, and spiritually. Pangako po ng Diyos yan, mga minamahal. Kaya maging matatag po tayo, mga minamahal kong kapatid. Maging matatag, maging malingon. Palagi natin sambahin ang ating Panginoon. Kung gusto nating kaligtasan, mahal nating kaligtasan, sikapin mo. Hindi man natin kayo pinipigilan ng magtrabaho, mag-eskwela, tanan, mag-transaction, because we need also financial in this earth, but we have to need more Christ in our life. Unahin natin ang Diyos palagi. Once inuuna natin ang Panginoon, sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang Diyos yung may-ari ng lupa, siyang may-ari ng lahat ng kayamanan, siyang may-ari ng lahat na bagay sa lupa, ilagay niya, ibigay niya lang sa atin ang ating pangailangan. Ngayon, 2019 na. Dapat we have to triple our efforts. Gawin natin ang ating pagsisikap, paningkamot. Na huwag tayo magliban sa gawain ng Diyos. Palagi natin sisambahin, purihin, sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya yung preaching ko ng bull night doon, sabi ko, there are 5 major roles that the Christian must do. May limang major roles na dapat gawin ng Kristiyano. Una-unang pagsimba. Pangalawa ang paghatag. Pangatlo ang pagpakabalaan. Pang-apat ang pagsangyo ebanghelyo. Panglima ang panalangin at pagpupuri at pagpuasa. Iting 5 na ito na major roles pag nagawa mo, ikaw po'y genuine na Kristiyano. Sabi ng mga prayer warrior, beloved OP, glory to God lang yung preaching Bible study mo. Pagkatapos ng Bible study, may lumapit, nagpapalihan, sabi niya, Brad, mayroon kong malaking problema. Sabi ng prayer warrior, nakapakinggan mo ba yung Bible study, sis? Opo. Sa 5 na yon na major roles natin, saan ka ba nakasala doon? Sabi niya, sa pagbibigay. Oo. Magsisi ka at magbigay ka na. May lumapit naman sa prayer warrior, nagpa-counsel. Sabi niya, problema ko, Brad. Ang sagot ng prayer warrior, napakinggan mo ba yung Bible study kanina? The 5 major role ng Kristiyano dapat gawin? Opo. Saan ka ba nagkulang doon? Bakit may problema ka? Sabi niya, lahat. Ganun ba? Ba't nandito ka? Ngayon lang ako nakasamba. Salamat sa Bible study. Ngayon ko lang nalaman na mayroon pala akong gampanan na Kristiyano. 5 ka major rules ng Kristiyano dapat gawin. Brad, ang akala ko lang, sisimba lang. Yun lang. Kailangan palang 5 na to, masunod natin. Kaya mga minamahal, pag nasunod natin yan, wala naman tayong pinaka major rules na dapat gawin natin Una-una yung pagsamba To worship the Lord, to give our tithes and offering, then holiness. Then go and preach the gospel, win the souls to Christ. Then panglima, prayer without supplication to all the saints. Manalangin tayo sa tahanan natin. Ulitin ko, huwag kang bumaba sa bahay mo na wala kang puri, wala kang panalangin. Huwag ka rin matulog pag wala kang puri at panalangin. Yan pong maintenance mo bilang Kristiyano upang mapalapit ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Mapalapit ka pag palagi mo pinupuri ang Diyos, palagi mo sa inistorya, palagi mo sa pinapalakpakan, palagi mo sa sinisigawan ng mga pagpupuri,
Ang Diyos mapalapit palagi sa iyo, ang presensya niya palagi sa iyo, kaya hindi ka magapi ng kaaway, makatulog ka ng mahimbing, pagising sumaga, maging magana yung katawan, payapa ka, hindi ka makaisip ng panaginip ng masama, hindi ka makadam na mabangungot ka, payapang payapa ka, pagising mo naman sa umaga, palakpakan mo naman, purihin mo naman ating Panginoon, manalangin ka naman, bababa ka sa tahanan mo nga payapa, maligaya, protected ng ating mahal na Panginoon sa lahat mong gawa na mong kamay, pagpalain ka ng Diyos, mga minamahal. Yung kinitaan mo, kunan mo ng tithes sa offering, ibigay mo sa gawain ng Diyos. Na mayroong tao kang masalubong, siran mo ng Ebanghelyo, sa iyong pagbaba, sa iyong tahanan, papasok mga sa opisina, sa iyong negosyo, trabaho, eskwelahan, magpakabanal gapon ikaw sa iyong kasuutan na ginagawa mo, mga minamahal. Hallelujah. Ikaw ay, at pagdating ng gawain, Miyerkules, Biyernes, Linggo, sambahin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag yan natin medyo na gagawa, pagpalain tayo ng ating mga Panginoon. Mga minahulaan tayong sapat na oras. Purihin natin ang ating Panginoon. We have a strong foundation. Magpakatatag tayo. Maging maligol tayo. Maging masikap tayo. Huwag tayo magpagbaya sa ating relasyon sa Diyos, mga minamahal. Upang di tayo maagaw ng kaaway. Kung ang kaaway madaig palagi natin, we become victorious Christian. Hallelujah! Isinggit mo. Pigain mong puso mo. Hallelujah! Sikapin mo madam ang presensya ng Diyos sa gabi ito. Mapuspos ka ng balang espiritu. Meron kang kapangyarihan. Jesus. Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon. Patuloy magpuri, magsinggit, magpalakpak, magagulo. Magpakatatag. Pagkat mayroon siyang pangako. Ang pangako niya, ikaw at ako'y kukunin niya. Manalig ka ang panalig ka may pangako. Ako at kayo kukunin niya. Sa walang iyakan. Walang karamdaman. Walang kalungkutan. Walang mga api. Lahat ay nagmamahalan. Sabi ni Jesus, langit na taas yung kamay. Awitan natin, Panginoon. Awhagang presensya ng Diyos. Samtang misay sa awit. Isinggit mo. Isinggit mo. Magpakatatag. Hallelujah.
Ibagat sila, ibagat sila, Panginoon. Ibagat sila, Panginoon. Hallelujah. Ipalipali, the Spirit of God. Make this song to the power of thy might, my God. Hallelujah, Jesus. Pangawakan mo sila. Maging matatag sa Panginoon. Jesus. Wala patuloy na may presensya. Magsumikap. Magpakatatag. Pangako niya. Ikaw ako. Sa walang iyak. Walang iyakan. Isa sa lulun. Walang kalungkutan. Lahat ay nagmamahalan. Wala mag-api. Singgit, hallelujah. Ipatugbaw ang boses mo sa Diyos. Abutin mo ang puso ng ating Panginoon. We have to own and touch the heart of God by means of shouting. Make a loud voice on high. Itaas ang imong boses. Ipalanog ang boses sa langit. Hallelujah! 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 Upang tayo maging matatag dahil puno tayo sa presensya ng ating Panginoon. Habang tinataas mong kamay mo, lahat tayo dumalangin. Huwag mong pigilan sumigaw. Kung naramdaman mong kagalakan kasi sa puso, isinggit mo. Ipalabas mo sa puso mo ang taas puso mong pagpupuri sa Diyos. Just to win and touch the heart of God. Hallelujah. Salamat sa matamis mong presensya. Pinapatatag mo kami sa bagong taon, Lord. Tinuturuan mo kami, Lord, maging matatag sa paglingkod sa iyo. Itaas yun yung kamay, manalangin tayo. Hingiin natin sa Panginoon. Opo, mahal na Panginoon. Kami po'y taos puso nagpupuri, nagpasalamat sa iyo, Lord, sa lahat ng kabutihan mo, pagpapala, pinagalob sa aming buhay. Mahal na Panginoon, mahina kami ngunit sa labat. Ikaw nagpatatag sa amin. Ikaw nagpalakas sa amin. Ikaw naging magpatapang sa amin, Lord. Upang kami tumayo, magpatuloy, maglingkod sa iyo. Dahil may mga pangako ka sa aming buhay. Sulat ng langin yung propeta, beloved, dearly beloved Pastor, Lord. Pagpalain mo at makatawahan mo sa dako ng CDO. Nang dito ngayon sumamba, maging ang wala, ipadama sa bahay nila, ipadama sa aming mga webcast viewer ang kapangyarihan mo.
Saan mang dalog sa daigdig, sila sulok ng daigdig. Abutin mo sa inyong kapangyarihan. Mga kaigsunan sila, mga tahanan. Nanunawin ka sa ipanamang presensya at kapangyarihan mo. Ikang patatagin mo sa Diyos ka makapangyarihan. Bless thy children, bless thy people, financially, physically, spiritually, Lord. Makes thee strong to the power of thy might, my God. Papalain mo kami lahat, Lord. Hallelujah, hallelujah. More strength and power you give into us, Father, so that we can continue serving you with gladness, hallelujah, with a strong foundation of faith. In the name of Jesus. Hallelujah. Ipatong kamay sa ulo niyo, mga minamahal. Lahat tayo mag-rebuke. With all power, authority, yes, O God, minsanan pa ulit. To the first leading prayer of the Holy Pastor. Ibabang kapangyarihan mo sa galitnaan, Lord. Ibuhos ang presensya at kapangyarihan mo. I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from thy children the might of Jesus. Be healed right of problems. Vices, bless thy children financially. Please do not may maglaron. In Jesus' name. Hallelujah. Jesus' name. Palakpakan natin, Diyos, mga minamahal. Palakpak ng malakas. Lahat tayo ay tumayo, mga minamahal. Taas yung kamay, tayo po ilukso, kasamang pagsigaw na 3 bisis na malakas. Help us, Lord! Help us, Lord! Help us, Lord! Mga minamahal, huwag mag-absent sa ating overnight prayer. Dahil kailangan natin panalangin yung ating mga kapatiran sa bandang Bangsamoro Province dahil umaalsa yung mga kalaban. Dahil this coming January 21, magkaroon po ng plebiscite. Magitawag na yes vote or not to the BOL, Bangsamoro Organic Law. Supposed to be, nakaschedule sana ang ating anniversary crusade sa January 20 sa dako ng Pigkawayan. North Cotabato, bababa sana ng taga Maguindanao, buong North Cotabato. Pero pinos po namin dahil sabi nila dito mga manggagawa, kuya, ang mga tao dito nag-evacuate na dahil tinatakot sila ng mga Muslim. Kaya gusto pilitin na mabuto ng yes to BOL, Bangsamoro Organic. Sabi ko, hindi na muna tayo mag-schedule dyan. Sunod na, kaya baka maya maipit kami. Mayroon naman tayong wisdom na pwede natin i-postpone, pipilitin natin kung sa Diyos tayo, hindi po yun. Maminal, kaya pinospone ko muna, hindi mo muna schedule dito kay delikado. Delikado mga minamahal, no? May mga banta sila, magbarikid sila, mag-traffic sila sa mga tao, kasi i-secure nila para yung tao ay takutin nila mga minamahal. So, hindi po pwede po yan mga minamahal, no? So, mayo tayo lahat, kaya pag-pray natin, tulong-tulong, pag-pray natin, ating magkapatiran na sakop sila ng plebisito sa gitong na Bangsamoro Organic Law, no? Sa mga Muslim area ba, pag-pray natin. Tayo po kayo mga minamahal sa ating closing prayer. Lagi niyo po sa boxes natin, yung mga pledges natin sa TV, puti nga box, o yung sa lupa natin. Patuloy natin po ipag-aloob yan, mga minamahal, no? Itaas yung kamay, tayo po ay dumalangin. Ating tawagin itong beloved brother Willie de la Cruz sa kanyang prayer, closing prayer para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Taas yung kamay, mga minamahal. God bless you po, beloved order preacher. Yes, first Lord. Nalay tayo minimal praise Lord. Dakilang Diyos makapariyan sa pangalan ng Diyos Panginoon. Maraming salamat po Diyos sa pagkilos mo sa aming kaligtaan. Diyos sa mula sa MC Joy for Salim. So hanggang sa oras na ito, mahal Panginoon, pakinig sa iyong banal salita. Maraming salamat Diyos. Ginawa mo Diyos papala sa lahat. Amin, mahal Panginoon, maging man Diyos. Mahal Panginoon, ingatan mo rin lahat ng kapatiran Diyos pagtawid sa daanan, sa masakyan. Hihatid mo sa kanya-kanyang mga tahanan, maging maayos ang buhay. So, napanalangin mo Pastor sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. God bless you po at ang beloved Pastor Nuno de la Cruz. At God bless you po sa yung lahat mga minamahal. We love you in the Lord and our Jesus loves you more. Tabangan sa nato tingkuranan, bikan sa likod, and natos tunga, kain nila.